Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Sa mga oras na ito mga kababayan, ihahatid natin sa inyo yung mga balita na mainit ngayon sa hearing sa Senado dahil dito sa pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong October 28 sa hearing sa highest court. So sinabi po dito sa ating source ng News 5, dumating na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado para dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa drug war ngayong Lunes, October 28. Sinabi po niya, I am here to make an accounting of what I did when I was president, ayon kay Duterte. Kung maalala po ninyo mga kababayan, during the Quadcom Committee or Quadcom hearing, nabanggit po ni Garma at isinangkot nito si Leonardo na meron daw pong reward system ang mga kapulisan o ang mga pulis, mga sundalo noong panahon ng war on drugs ni Pangulong Duterte within the tenure of our president from 2016 to 2022. Sinasabi po nila na merong mga kaakibat na money rewards yung pagpaslang ng mga kapulisan sa mga drug users, drug pushers, or drug lords. Na ito naman po ay inatenan, ito pong hearing na ito ay inatenan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi po niya firmly, I am here to make an accounting of what I did when I was president. So kung mapapanood po ninyo yung huling hearing sa Senado, nito pong October 28 lamang mga kababayan, mapapansin po ninyo doon na synchronized naman po yung mga kasagutan ni na Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at ng mga chief PNPs na nagdaan during Duterte's administration. At ganoon din po yung pagsagot ni PRRD or ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay consistent naman po sa mga nakita natin mga footage sa social media hanggang sa dito po sa hearing sa Senado na talagang sinasabi po niya na kung talagang gagawa ka ng krimen or criminality inside his jurisdiction, sa Davao man yan nung siya ay mayor or sa Pilipinas man yan nung siya ay presidente, talagang papatayin ka niya. So nilinaw naman po ng mga chief PNPs na nandoon, kagaya ni Gamboa at ng iba pa, at ni Senator Bato de la Rosa na yung kanyang mga salita ay merong ibig sabihin at pananakot lamang po yun. Kung meron man pong reward money na sinasabi ni President Duterte, talagang meron daw po yun, yung mga milyon-milyon para sa mga drug lords na mapapatay, pero yun po ay panakot lang. So sinabi po dito sa News 5 pa rin, kasi nabanggit po ni Duterte noon, against Riza Hontiveros na pupunta silang lahat sa impyerno dahil nga po sa mga pinagagawa nila. Diyan po ay galing mismo sa bibig ng ating Pangulong Pangulong Duterte. Kasi sinabi po niya, as quotation dito po sa News 5, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. So ito po ay related sa sinabi po ni Riza Hontiveros na ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na lahat po sila ay pupunta sa impyerno. Pero sinabi po ni Riza Hontiveros bilang sagot sa kanya, wala namang jurisdiction ang Senado sa impyerno. So ito ang reaksyon ni Senator Riza Hontiveros matapos sabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mas mabuting mapunta ang mga drug criminal sa impyerno. Pero parang symbolically speaking, tama naman po yung sinabi ni Hontiveros na walang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Pero ganoon lang po talaga magsalita ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya, wala akong pakialam sa kriminal kung saan silang impyerno gusto nilang pumunta. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkikita, doon tayo pupunta. Yan po ay quoted by President Rodrigo Duterte noong October 28, 2024 nung nagharap po sila ni Senator Riza Hontiveros kasama po ang ilan sa mga mambabatas na nandoon kagaya ni na Robin Padilla at ng kanyang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa. Sinabi po ni Senator Hontiveros as quoted,
Wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Wala pa akong ambisyong pumunta ng impyerno. So yan po yung sabi ni Senator Riza Hontiveros, mga kababayan. Pero sa kabila po ng balitaktakan nila sa Senado nitong mga nakaraang hearing sa Senado, sinabi po sa News 5 pa rin, sa kabila ng mga maraming aligasyon or pagbibintang kay President Rodrigo Roa Duterte na hindi pa naman po napapatunayan, at yan po ay iniimbestigahan na nga po sa Senado at nagsimula nga po ito noong October 28, at buti nga po ay nakarating po ang ating former President Rodrigo Roa Duterte sa hearing na ito. At actually ayaw nga po ni President Rodrigo Roa Duterte na umalis hanggat hindi natatapos yung usapin na ito. At talagang habang dinidismiss siya ng chairman sa Senado, ayaw niya. Okay? Sinabi niya po verbally na ayaw niyang umalis doon sa hearing dahil gusto niyang matapos yun doon kahit umabot pa sila ng madaling araw, alas 4 na madaling araw. So bilang karagdagan, sinabi po dito sa News 5, kinwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi pa naghahain ng reklamo ang Department of Justice laban sa kanya, gayong matagal na umano siyang pumapatay ng tao. Sabi ito ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senado ukol sa kanyang war on drugs. Sabi po niya, nagtataka ako hanggang ngayon, ang Justice Department hindi pa rin nag-file ng kaso. Matagal na akong pumapatay ng tao, hanggang ngayon di pa sila naka-file ng kaso. So mga kababayan, marami, according to Senator Riza Hontiveros, marami pong mga confessions na nabanggit itong si President Rodrigo Roa Duterte, pero ang chair nung time na ito, ang chairman of that committee or of that hearing ay hindi po niya masigurado kung ito po ba ay symbolically speaking lang or metaphorical lang na binabanggit po ni President. Kasi kung mapapansin niyo mga kababayan, kung talagang ilag kang magsalita ng mga ganong bagay, hindi mo yun sasabihin sa media. Pero bakit malakas ang loob na sabihin ito ni President Rodrigo Roa Duterte na siya ay pumapatay ng tao, or sinasabi niya sa mga kapulisan o sa kanyang mga alagad na mambabatas at sa mga kapulisan noong panahon niya na patayin yung mga kriminal, bakit niya pa ito sasabihin kung siya naman ay mapapahamak tungkol dito? So, syempre hindi niya ito basta-basta sasabihin. So isa lang po yung ibig sabihin nito mga kababayan, na siya po ay according to Senator Bato de la Rosa, na siya po ay nagjo-joke o nagbibiro lamang. Pero minsan dahil sensitive po ang nakikinig at masyadong formal, kagaya ni Senator Riza Hontiveros, mga kababayan, ito po ay dinidibdib nila na sinasabi mismo na ito po ay confessions na ni President Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay po yan dito sa reference po natin sa News 5 na sinasabi niya na matagal na akong pumapatay ng tao pero wala pang ginagawa ang DOJ or ang Department of Justice para sampahan siya ng kaso. Isa lang pong ibig sabihin ng mga kababayan na wala po silang mapatunayan at wala po silang evidence kung ginagawa man po talaga ito ni President Rodrigo Roa Duterte. So kahit po ang isang tao ay sinasabi niya sa harap ng media o sa harap ng Senate hearing na siya po ay talagang pumapatay, kailangan pa rin po yung patunayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensya. Pero hanggang ngayon, wala nga naman pong naisampang kaso against Rodrigo Roa Duterte. Sa kabila ng how many years ago, 8 years ago na po, nung siya ay unang nanungkulan bilang presidente ng Pilipinas. So 2016, at ngayon po ay 2024 na. So meaning to say, 8 years ago na yung nakalipas. So 2 years ago na yung time na siya po ay nag-step down as, or natapos po yung termino niya as President of the Republic of the Philippines. So maganda pong abangan ng mga susunod na kabanata, mga kababayan. Pero hindi ko lang alam kasi pinanood ko talaga yung 9 hours na hearing nila, 2 araw na pinanood ko yun. Talaga nakaupo dun si former President Rodrigo Roa Duterte sa Senate hearing nung time na ito. Pero nabanggit po niya na baka hindi na siya pupunta sa mga susunod na hearing dahil i-ignore na niya sila kapag siya ay iimbitahan pa. Siyempre, 73 years old ang ating former president. At hindi na rin gaano, papaulit-ulit na rin yung kanyang mga sinasabi sa
mga questions or sa pagtatanong ng ating mga senators. Kaya kailangan niya na rin sigurong kahit papaano ay magpahinga dahil matanda na po siya. I mean, magpahinga, wag niyo pong ma-misinterpret. Magpahinga na hindi na po dumalo sa mga ganitong klase ng hearing. Siguro virtually pwede, pero yun nga po, ang kagustuhan sana ng ating president, mga kababayan, ay tapusin na sa isang upuan na yun lahat ng mga katanungan, lahat ng mga issues tungkol sa or related sa war on drugs nitong si ating former President Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi po natapos. So yun po yung worry niya na there are questions left unanswered. So ayaw niya po yun na magkaroon ng ganun. Pero na-dismiss po siya sa Senado nitong October 28, 2024, mga kababayan. So hindi po natin alam kung siya po ay a-attend pa or pupunta pa rin physically or personally dito po sa Senate hearing related po dito sa kanyang war on drugs during his administration. So abangan po natin yan, mga kababayan. So yan lamang po yung ating update po ngayon. I-update ko pa rin po kayo sa mga susunod na mga hearings sa Senado. At kung nagustuhan po ninyo yung ganitong klase ng mga updates and content, please subscribe po sa ating channel and paki-like naman po yung ating channel, mga kababayan, para ma-update ko po kayo sa ating mga susunod na videos. At ito lamang po yung ating gustong iparating sa ating Pilipinas News Channel. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.